strong reactions and competing views online around power registrations, rider cups, multi-homing at sa pag-implement ng regulators sa mga polisiya. Some have raised concerns, some are supportive. So today, we will hear from two groups and their views on this discussion. First, presented by their national campaigner, Ronaldo Gustillo, is Digital Pinoy, a consumer advocacy organization that will share its views on how this affects commuters and the broader public. Message. Hello, hello. Ayan, isang maganda at kahit na maulang umaga po sa ating lahat. Ako po si Ronald Gustilo ng Digital Pinoys, no? At maraming salamat po sa inyong pagpunta. So, nais ko lang po ibahagi yung aming maiksing statement o pahayag patungkol po sa isyong ito. Para sa Digital Pinoys, tingin po namin ay dapat magsimula tayo sa isang milestone. Ito po ang unang dekada ng motorcycle taxi industry dito sa Pilipinas. At ngayon po, mahalagang maipunto na mayroon na pong formal na regulatory framework para sa industriya. Isang dekada po itong hinintay, ipinaglaban at itinaguyod ng buong industriya, hindi lamang po ng mga riders, hindi lang platforms, kundi maging ang ating pong mga commuters. So bakit po ba mahalaga na meron na pong regulatory framework? Yung regulation po ay pagkilala. Pagkilala po na lehitimo ang motorcycle taxi industry. Kinikilala na ng gobyerno na ang motorcycle taxi ay hindi na lamang isang basta eksperimento o pansamantalang solusyon. Bahagi ito ng public transportation system ng bansa. Kaya ngayon ay dapat na magkaroon ng mas maayos na pagpapatupad ng regulasyon para sa industriya. At dahil po dito, kailangan po nating gawin ang ating trabaho. No? So hindi lamang po gobyerno ang may trabaho, kundi po ang mga trabaho po sila. May trabaho rin ang mga platforms at maging kami pong mga commuter ay meron din pong trabaho. Kung gusto nating maging lehitimo at sustainable ang industriya, kailangan nating tulungan ang pagpapatupad sa regulasyon na ito. Kailangan nating ibandila ang regulatory framework na tinaguyod ng gobyerno sapagkat, alam nyo, yun kagaya ng binanggit ko kanina, ito na po yung mismong pagkilala. Hindi na po tayo dapat mangamba pa na sa mga susunod na panahon ay baka mawala ang industriya, na sa mga susunod na panahon ay ipagbawal muli ang pamamasada gamit ang motorcycle taxi. Para sa ating mga kaibigang riders, simple lamang po. Kung sumusunod tayo sa alituntunin, dapat may protection po tayo ng gobyerno. Para sa mga platforms, kung may limitasyon, kung may alokasyon, at kung may requirements ang gobyerno, dapat sundin ito. At para sa mga commuters, may obligasyon po tayong humingi, mag-demand ng maayos, ligtas, patas, at accountable na serbisyo. Kaya hindi natin dapat nakikita ang regulation bilang kalaban ng sino mang stakeholder. Ito po ay kakampi natin at para sa kapakanan natin. Ang regulasyon ang dapat na maging proteksyon ng mga rider na sumusunod sa batas, proteksyon ng mga commuter na umaasa sa serbisyong ito, at proteksyon din ng mga platforms na nag-ooperate para sa industriyang ito. Nung mga nakaraang linggo ay usap-usapan po yung nilalaman ng bagong memorandum circular ng LTFRB. At marami hong reaksyon patungkol dito. Pero tingin ko, yung isa pong mabigat na usapin dito ay hindi pa man fully na ipapatupad yung regulasyon, ay marami na pong nais baguhin.
Pero siguro dapat balikan po natin na bago tayo mag-usap-usap patungkol doon sa pagbabago ng mga polisiya, katulad nung alokasyon o yung rider caps at yung usapin ng multi-homing, tingin ko kailangan muna nating ayusin at resolbahin yung mga nakabingbing usapin sa industriya. Ano na po ba ang nangyari doon ho sa mga diskubre ng Department of Social Welfare and Development, ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board at ng Department of Transportation? Tandaan po natin, noong panahon ho nang nagumpisa ang krisis sa langis dahil sa digmaan, 45,000 mahigit po lamang ang alokasyon, total allocation ng motorcycle taxi riders. Pero dahil po sa pamamahagi ng ayuda, umabot po ito ng daan-daang libo. Ano po ang itsura nito? Yung ayuda na nagkakahalaga dapat ng 225 million ay lumobo paakyat ng mahigit 1 bilyong piso. Yung diferensya po nun ay dapat sanang napunta doon ho sa mga iba pang sektor na nangangailangan, kagaya ng mga mangingisda, ng mga magsasaka, ng iba pang mga manggagawa sa sektor ng transportasyon. Pero ayun na nga po, dahil nakita po ng ating pamahalaan na kailangan tulungan din itong mga kababayan nating riders sa kabila ng hindi sila kabahagi ng formal na alokasyon, dinivert ho ang pondo papunta sa kanila. Kaya mula po dito kailangan magkaroon ng paglilinaw. Ilan na po ba talaga ang lehitimong riders? Ano na po ba ang alokasyon at nasusunod po ba ang alokasyon at requirements? At higit sa lahat, nasunod po ba ang pamantayan para masiguro ang kaligtasan ng mga drivers at ng mga pasahero? Natanong ko ito dahil noong 2024 po tayo ay nagsampa ng reklamo patungkol dyan sa overboarding. Ang pinag-uusapan nating overboarding noon ay nasa 7,000 lamang. Pero kaya nga nakakagulat, no? After ho ng mga pagdinig, nanalo ho tayo. Ang sinasabi ng LTFRB sa una nilang desisyon, dapat tanggalin yung mga sobrang rider. Dapat sumunod sa alokasyon. Natural, umapila at kinilala at nilegitimize ng LTFRB yung mga sumobrang riders. At okay lamang yon. Pero may kapalit yun eh. Ang kapalit ho nun, wala nang kahit anong onboarding activities. Kaya nga ipinagtataka namin, pinayagan na yung halos 15,000 na riders nila, dumobo pa ho yung riders ng lahat ng mga motorcycle taxi paakyat ng daan-daang libo. Di po ba? So, ibig sabihin ho, meron hong hindi sumunod sa alituntunin, merong hindi sumunod sa patakaran. Gayunpaman, kinikilala natin na yung polisiya, pwede siyang magbago relative doon po sa mga umiiral na kasalukuyang sitwasyon. Halimbawa, tumaas yung demand, di ba? Dumami yung pasahero, pwede hong magkaroon ng re-evaluation doon sa mga polisiya, particular doon sa usapin ng CAPS, sa usapin ng multi-homing. Pero hindi ho ito dapat maging daan para gawing free pass, magkaroon ng free pass, yung mga nauna na hong paglabag. So bago ho natin pag-usapan yung mga pagbabago sa polisiya, panawagan ho natin sa gobyerno na resolbahin ho natin yung mga naunang paglabag. Pero kasabay po niyan, nananawagan din ho tayo sa gobyerno na sana po sa gagawin po nating pagre-review doon po sa patakaran, hindi naman po yung mga riders ang dapat na matamaan. Naniniwala po kami na yung mga riders na on-board, lagpas ho doon sa mga alokasyon, hindi naman nila alam na lagpas sila sa alokasyon. Hindi naman ho nila alam na, halimbawa, 15,000 lang yung isang kumpanya, 15,000 na yung nauna sa kanya. Wala naman ho silang access sa impormasyon na yun.
Naniniwala kami yung platform ang dapat na managot. Kaya po, panawagan natin sa gobyerno, yun hong platform, yung mga kumpanya na lumabag sa mga patakaran, bago pa man ho natin pag-usapan ang kung ano pa mang pagbabago sa polisiya, ilatag na ho natin, ano na ho ba ang nangyari doon ho sa inyong investigasyon. Dahil sa dulo po nito, iisa lang naman ang tunay na layunin dapat. Isang motorcycle taxi industry na legal, patas ang kompetisyon, merong pananagutan, at higit sa lahat, ligtas para sa mga rider, para sa mga commuter. Kung yun hong mga riders, ine-expect ho natin na meron hong mahigpit na screening bago ho sila makapagmaneho ng motorcycle taxi. At ngayon po, pinag-uusapan din na dapat may totoong pagkakakilanlan yung mga pasahero. Kung gaano po tayo tindi mag-scrutinize sa mga ito, dapat doble, triple pa ho ang scrutiny natin doon sa mga platforms. Dahil sa dulo po ng lahat, yung mga platforms po ang nagdidikta, yung mga kumpanya ang nagdidikta kung magiging patas ba sila sa kompetisyon at kung susunod ho ba sila sa alituntunin. Kaya tama na po, dapat wala ng ghost rider, dapat managot yung mga kumpanyang lumabag sa pananagutan at tiyakin po natin na yung karapatan sa paghahanap buhay ng mga riders at yung karapatan ng mga commuters na makapili ng malaya ay hindi po nasasagkaan. Napakabigat po kasi ng issue nito, yung issue ng monopolya o monopolyo sa industriya. Kapag meron hong isang kumpanya o dalawang kumpanya na sobra-sobra ho yung kanila hong mga riders, ang nagiging itsura, nasa-saturate nila yung market. Hindi ho ba? Hindi na ho nagiging patas yung kompetisyon. Para saan pa ho na nagkaroon ng regulasyon kung ganito lamang po ang kanilang gagawin? Sinasabi ho nila sa harapan na gusto natin ng regulasyon, gusto natin ma-legitimize yung industriya, pero yung ginagawang aksyon naman ho ng ilang kumpanya, hindi ho tumutugon o hindi ho tapat dun sa kanilang sinasabi, para po tayong naglolokohan. No? So sana wag po tayong maglokohan dito, proteksyonan po natin yun hong ating mga stakeholders, yung mga rider at yung mga pasahero, at syempre yung mga kumpanya ho na sumusunod at tumutupad sa alituntunin. Yun lang po. Maraming salamat po. Salamat, Ronald, National Campaigner of Digital Pinoys. We now hear from the perspective of motorcycle riders, the Metro, Co-Convenor Jason Luna. Maganda at ligtas na umaga po sa ating lahat. Salamat po at nagtipon-tipon tayo ngayon kahit maulan. Tulad na sabi, ako po si Jason Luna. Ako po ang isa sa convenor ng Moto Taxi Riders Organization o tinatawag na Metro. Halos sa 10 taon na po ipinaglalaban natin ang ating sektor na magkaroon po ng legal at professional at maayos na industriya. Ngayon po, nandito na tayo. Actually, nitong nakaraang Biyernes lang po, personal po akong dumalo sa dialogue na ipinatawag po ng LTFRB kasama ang mga kapwa natin riders at representatives po ng iba't ibang motorcycle taxi platforms. Doon ay natalakay ang usapin ng Provisional Authority to Operate o PAO registration, rider security, insurance at passenger discounts. Sa amin po palaga, we welcome po ang katulad ng mga ganitong mga dialogo na masasabi na natin na isang malaking hakbang tungo sa inilalaban natin na legalisasyon po at professionalismo dito sa aming industriya. No? Isipin natin kung gaano nakalayo ang narating ng sektor na ito sa ating pong pagsisikap. Dati kasi illegal lang ang tawag sa amin, habal-habal na ang tingin sa amin, walang kumikilala, walang nakikinig. Ngayon, mismong ang regulators, ang gobyerno, sila na ang kumukonsulta at nakikinig sa aming sektor tungkol sa kinabukasan po ng industriyang ito na aming kinabibilangan. Yan po ang regulation na matagal na nating ipinaglalaban.
pinaglalaban ng aming sektor. Malinaw sa atin na hindi kalaban ang regulator. Kasama na tayo ngayon sa proseso, sa pag-uusap. Yan ang isa sa mga dahilan kung bakit sumusuporta po tayo ang Metro sa ginagawa ng gobyerno, partikular ng DOTR at LTFRB, para linisin at gawing mas profesional ang motorcycle taxi industry. Simple lang naman po ang aming panawagan. Linisin muna ang industriya bago baguhin ang mga rules. Ilan ang authorized riders sa bawat platform? Yan ang tanong natin. Sino ang nag-onboard ng lampas sa pinayagan ng ating gobyerno? Para sa amin po na mga riders, may totoong epekto ang mga numerong ito sa aming hanapbuhay. Kapag sobrang dami po kasi ng riders at hindi naman nadadagdagan ng booking, sino ang magsasuffer? Di kami rin, mag-aagawan ho kami. Humihirap ang biyahe. At yun nga ho, hindi tugma, ang dami ng pasahero at ang dami ng bumabiyahe mga katulad namin mga rider. Kaya ulitin ko, malinaw ang aming posisyon, panatilihin ang rider caps habang nililinis ang industriya. Huwag muna ipatupad ang multi-homing sa ngayon habang hindi malinaw kung sino at ilan na talagang lehitimong riders na bumabiyahe po sa ating mga kalsadahan. Ano? At nananawagan din ako sa ating sektor, sa ating mga kapwa riders. Hindi po tayo ang tinatarget ng pagpasatupad ng regulation. Ano? Tayo. Sa kabila nito, tayo po ang pinoprotektahan nito kasi nga dito ay magiging mas maayos ang ating industriya. Suportado namin ang rider choice at competition. Pero linawin po muna natin ang totoong bilang ng riders at panagutin natin yung mga lumalabag sa rules. Malinaw na rin ang guidelines ng LTFRB para sa power registration. Ay platform ang mag-aasikaso. At 260 pesos lang po ang registration fee. Malayo po ito sa mga pinakakalat ng iba't ibang mga panig na nagdudulot po ng takot at kalituhan sa ating mga kasama sa ating hanay. Ngayon po, malinaw ang proseso ng PAW. Tulungan nating ma-register ang kapwa nating rider sa halip na takutin sila tungkol dito. Huwag nating kalimutan, ulitin ko, isang dekada na natin halos ipinaglalaban ang ating legalisasyon. Ano? Ngayon, kinikilala na tayo. Ngayon, kinukonsulta na tayo. Kasama na tayo sa usapan. Ngayon, may malinaw na tayong proseso na nagaganap. So, hindi na dapat tayo mag-aagulo. Dapat tayo magkaisa para protektahan ang ating industriya. Sumunod tayo sa rules. Ang rules ay nandyan para sa kaayusan. So, dapat lang ipatupad. Ano? Ang dapat natin protektahan ay ang mga tunay na rider na sumusunod sa batas at ang industriyang 10 taon na natin po pinaglalaban. Salamat po. Thank you, Jason Luna ng Metro. Narinig na natin ang mga key points ng Digital Pinoys and Metro sa current developments affecting the motorcycle taxi industry. Open na po ang floor for questions from our media guests. Please state your name and organization. So open na po ang Q&A natin. Sino po ang unang magtatanong? Good morning po sa lahat. Kay Sir po, Sir Lona po, good morning. From Ronda Balita Pilipinas and Tagline Vlog. At tatanong ko lang po Sir, sabi, for the Digital Pinoys pa to summarize your statements earlier, why are you supporting the government clean up and motorcycle taxi? Yes, sir. I-repeat ko lang, sir. For Digital Pinoys, to summarize your statement earlier, why are you supporting the government clean up on motorcycle taxi? Ah, Yeah. alam nyo,
yung paglilinis ho doon sa industriya ng motorcycle taxi, napakatagal na ho nating isinusulong, no? Nagumpisa ito nagumpisa yung industriya 2016, 2022, tayo po ay nakikipag-ugnayan na sa iba't ibang ahensya ng gobyerno, partikular ang LTFRB at yung iba pang kabahagi ng Technical Working Group dati. At alam nyo, napakalaki ng epekto nito kasi kapag papanatilihin nating yung kasalukuyang kung paano umiiral yung industriya na kung saan may mga kumpanya na onboard lang ng onboard, may mga makikita tayo na may mga rider na nagpapahiram ng mga account nila para makabayahe yung iba, no? So wala tayong tutol dun sa kanilang paghahanap buhay. Pero syempre, kailangan po nating ilagay ito doon sa kaayusan nang sa ganun hindi naman po kumbaga kung sino-sino. Kaya nga po, alam niyo, sa napakatagal na panahon, napakahaba ng debate kung ano yung magiging kwalifikasyon, no? Pero higit sa lahat, napakarami hong epekto kasi nung mga bilang ng mga riders at yung kung paano nagko-comply dito yung mga kumpanya. Halimbawa, yung polisiya ng gobyerno. Ang mga polisiya ng gobyerno, kasama ho sa mga basihan yan, ay yung mga numero mismo. Yung mga datos na hawak ng gobyerno. Yung isang halimbawa na hindi maayos yung numerong hawak ng gobyerno or akala nila maayos yung numerong hawak nila, nakita natin nung bigayan ng ayuda. All the while, ang alam ng gobyerno, ang alam ng publiko, ang alam ng mga stakeholders, nasa 45,000 na mga riders. Pagdating ng mga payout, nakita natin daan-daang libo yung mga rider na nagpunta, di ba? So nakakagulo ho siya doon sa polisiya na pinapatupad ng gobyerno, nakakagulo siya doon sa mga patakaran na pinapairal ng gobyerno. Kaya bago pa man tayo magbago ng mga patakaran, ayusin muna natin kung ano yung nandyan. Follow up ko lang po kay Sir Jason. Sir Jason, asked ko lang po kung within this agenda, yung gusto nyong mangyari, mayroon po ba tayong full support na galing for our national government? Actually, isa po sa magandang bagay tulad ng nasabi ko kanina, nagsisimula na po ngayon ang ugnayan sa aming sektor at ang gobyerno. Nandiyan na po ang gobyerno, umaaksyon, kumikilos. Kaya nga po itong inilalatag na PAW, registration, ay isang malaking hakbang nga po para maisaayos itong aming sektor. Kasi mahirap yung magulo ang datos eh. Hindi natin alam kung saan tayo tutungo para tayo sumusuntok sa hangin. Meron nga magandang programa, paano ipatutupad? Wala tayong pinagbabasihan. Lagi po nating isipin, data-driven governance is efficient governance kasi tama at sakto po, right on target. Kung sino man yung dapat makatanggap, siyang tatanggap. Kung sino yung mga hindi dapat tumatanggap, hindi kasali. Nakalulungkot nga ho kasi ako may mga naririnig na sa aming hanay, mga nakaraan, na mga lihitimo, 10 taon na, bumabiyahe halos. Walang natatanggap. Samantalang marami naman ho, baka hindi pa nakasakay ng motor, meron tinanggap. Hindi ho ba? Napakasakit. Kaya itong ginagawa ng gobyerno, sinusuportahan natin yung Provisional Authority to Operate Registration. Ito ay napakalaking hakbang, magandang hakbang po, tungo sa kaayusan. Lahat po kasi ng sektor, name it, kahit ano po yan, pagka walang kaayusan, magulo talaga yan eh. Hindi natin alam kung saan tayo tutungo, kung saan tayo pupunta. Yan po. Hello. Magandang umaga po. May katanungan po ko. I'm Walter Lanusa from Ronda Balita, Pilipinas. Sana po magsumiti po kayo sa Kongreso, sa Senado, mag-file ng proposal bill na magkaroon ng batas sa kaligtasan, protection at pagpapatala ng lihitimong mga motorcycle taxi riders. Kay Committee Chairman sa Congress, si Congressman Francis Pumarin, siya po ang chairman ng Committee ng Transportation and Public Service. So, sa Senado po, vacant po, dahil si Senator Rodante Marcoleta, hindi pa siya po napapalitan. So, ang may proposal bill po, nawawala ng tiwala ang tao sa serbisyo ng motorcycle taxi rider dahil sa mga ghost rider. Apektado ang mga kabuhayan yung totoong riders. Ang ghost rider walang sakop na insurance. Gumagamit po sila ng peking uniform at ID.
na tampered. So, sana po magbuo ng pambansang kampanya upang turuan ng publiko kung makilala ang lehitimong riders gaya ng QR code, etc. And my last one, sir, sana may buwanan inspeksyon sa mga terminal at mga kalsada at mga mataong lugar na inaano ng mga rider. That will be all. Actually, meron akong mga nakahain na panukalang batas no patungkol sa motorcycle taxi, no. So, actually napakarami hong nakahain. Kasabay din po niyan na meron din pong nakahain na Magna Carta for commuters at Magna Carta for transport workers, no. So, dito naman po talaga hong yung kapakanan ng commuter at ng mga riders ay talaga hong tinitignan din ho at talagang masusing pinagdedebatihan. Unfortunately, alam nyo, nung nakaraang kongreso, pumasa na ho sa House of Representatives yung motorcycle taxi bill. Pero hindi ho ito nakalusot sa Senado. And we are hopeful na sana po kahit pa ho merong impeachment proceedings, matalakay rin po sa Kongreso at sa Senado, yun hong mga panukalang batas patungkol dito. Pero kung sa usapin po ng paghahain, wala po tayong shortage ng mga panukalang batas. Marami po tayong mga champions sa Kongreso at Senado na nagsusulong ng mga panukalang batas na ito. Oo, madagdag ko lang po, no. Actually sa panahon na ito, marami na nga hong pag-uusap o dialogo. Kaugnay ng mga, yun, nabanggit po ninyo kanina, sir, na maghahain. Marami pong nakasalang na ngayon na under discussion. So ang hope lang natin sa aming sektor ay mapunta natin, marating natin yung katanggap-tanggap na batas na magpoproteksyon sa hindi lang sa mga riders po, hindi lang sa aming hanay, kundi lalo tigit sa mga commuter na siyang tumatangkilik nga po sa atin. Dito po sila po yung bumubuhay sa aming industriya, kaya nararapat lamang po na sila rin ay may proteksyon. At isang pinakamahalagang bagay din po, yung mismong ikagaganda ng buong industriya. Magiging profesional, legal, at maayos ang takbo. Kaya nga sabi ko, mahalaga talaga itong PAW registration eh. So dito kasi, aangkla lahat ng mga gagawin, lahat ng mga ipapasa, kasi may numero, datos ang kailangan natin sa mga ganitong usapin. Ano? Mahalaga ho yung PAW registration, kaya yan lagi natin pinapanawagan sa ating hanay na sumuporta at gawin natin yung ating responsibilidad din natin dyan eh. May ambag po tayo sa ikagaganda ng ating industriya. Hindi po natin laging iaasa lang sa gobyerno eh. Although, siyempre, may bahagi sila, may bahagi din tayo. So, kailangan din natin gawin yung ating bahagi, mag-rehistro tayo dito sa inilunsad na PAW registration ng ating gobyerno. Thank you po. Dagdagan ko lang din patungkol doon sa PAW registration, no. Alam niyo, napakahalaga niyan kasi ito na po yung magbibigay ng direktang impormasyon sa gobyerno. Nung bigayan ng ayuda, yun hong listahan ng mga benepisyaryo ng mga motorcycle taxi at ng mga TNVS, hindi ho galing sa LTFRB. Hindi ho galing sa kung saang ahensya ng gobyerno. Nanggaling po yan lahat sa kung sino ang ipinasa ng mga kumpanya ng motorcycle taxi at TNVS. Ibig sabihin, wala hong aktual na database yung ating gobyerno, no. So kaya mahalaga na ngayon po ay kung bibigyan ako ng gobyerno o mag-i-issue na ako ng provisional authority to operate yung ating LTFRB, mapapasa kamay na ho nila yung datos na kung sino ho ang mga lehitimong mga rider. And at the same time, dapat ho, masawata na rin ho nila yung issue ng overboarding at ng iba't iba pang eskema ng paglabag ho sa mga alituntunin ng patakaran sa industriyang ito.